Lahat ng phone nagmamahal, pero si Poco, hindi. Cold to, hindi to nagmamahal. This is the Poco X8 Pro Max. Ito na ata guys yung tatapos sa lahat ng flagship ngayong 2026. Bakit ka pa bibili ng napakamahal na smartphone kung meron namang mas mura pero magagawa na lahat ng pwede nyong gawin sa isang flagship device? Ito kasi ay meron ng flagship processor pero sa presyong pang mid-range lang. Sabihin ko sa inyo guys, nabili ko lang to sa halagang 16,500 and napaka-hype ko talaga dahil nga napakamura nun. Meron siyang 12GB of RAM plus 256GB of storage, MediaTek Dimensity 9500S which is a flagship na processor, 8500 mAh of battery. Ha! Grabe. Ano to? Power bank? Nice. With 100 watts super fast charging, 120Hz AMOLED display, tapos 50MP na main camera with OIS. Wala na, hindi na tayo magre-review. Bilhin nyo na lang to. Pwede bang ganun? Actually guys, dito sa video na to, sasabihin ko lahat ng mga dapat nyong malaman about this phone and wala tong pakulo. In-order ko kasi to. Hindi naman to binigay. Yabang. Kaya naman kung nagbabalak ka na bumili, mag-upgrade ng cellphone ngayon na crisis, will definitely watch this video dahil nga magkakaroon ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTin TV. Ngayon, hindi ko pa alam kung anong ipapag-giveaway natin this upcoming month of April. Pero kung meron man kayong alam, well, just comment down below. Ngayon, back to this phone. As you can see, typical na Poco box lang actually. And kapag binuksan natin, andito bubungad sa atin yung kanyang mini box. Kapag inopen naman, andito yung kanyang SIM ejector pin, mga paperworks, and lastly, yung kanyang jelly case na gray. Nothing special here. Medyo cheap siya actually. Pero at least, free. Now, after that, andito naman yung phone. Ooh. Nasusurprise pa rin no? Kahit na nabuksan ko na talaga. Hindi, wow. Just look at that. This is the color blue. Meron ka pa iba't ibang colors like yung white and black. But yes, maganda talaga siya guys. Mukha siyang iPhone 17. What? Chill ka lang muna. Pero guys, merong nagsabi na kulang daw yung box. Pero dito sa may ibaba, nakalagay yung USB A to Type-C na cable. And andito na yung 100 watts fast charging brick. Anong kulang? Meron no? Meron. Kita nyo naman. Well, it's because eto guys, ang global variant. Tapos, in-order ko talaga to via sa Shopee. So, eto talaga yung makukuha mo kapag umorder ka. Hindi yung walang ganito daw. All in all, kompletong-kompleto naman dito sa pag-unbox. Pero guys, I would suggest na bumili kayo ng mas magandang case dahil nga medyo nakaka-cheap ang kanyang case na ganito. I think mas marami pang option na mas makakaganda netong Poco X8 Pro Max. Sayang naman yung looks niya, 'di ba? Kung pangit naman yung case. Pero protection-wise, protected ka na dito sa case na to. Even yung umbok, parang na-neutralize. Now, just look at that. Napakaganda, diba? Eto guys, ay nasa color na blue. Pero like I've said, meron pa siyang black and white na available. Actually, white sana yung bibilin ko. Kaso lang, nung pagka-check out ko, naging 18,999. Pero, nung chinek ko yung blue, naging 16,499. So, dahil matipid tayo, blue na lang. Nakatipid pa. Akala ko talaga nung una, medyo pangit yung kanyang dating dahil nga, blue. Pero nung nakita ko na in person, ang lupit pala. It's because pagdating dito sa kanyang build quality, eto guys ay meron ng aluminum frame, glass back, and glass front. Yung kanyang glass sa back is walang specific na protection, pero yung kanyang glass naman dito sa front is Corning Gorilla Glass 7i na. So pagdating sa scratches and pagdating sa durability as well, durable na yung display na tong phone na to. Kung mapapansin nyo naman, para siyang bigger version ng iPhone 17. As you can see, this is the iPhone 17. Eto naman si Poco X8 Pro Max. Camera module wise, parang nilakihin lang. Tapos yung flash, naging dalawa. Kaso lang, yung iPhone 17 guys, wala po siyang pailaw-ilaw dito sa kanyang camera. While this one, meron mapa blue, yellow, green, red, and other colors guys. Andito na yan sa phone na to. So this has backlight effects which is iilaw po siya kapag gusto lang natin, kapag merong tumatawag, kapag merong notification, and more. Diba? Napakaganda. Mukha siyang premium looking phone pero at the same time, merong type of gaming look kapag naka-on yung kanyang lighting effect. Ngayon, isa rin sa mga gusto ko about this phone is matte finish na yung kanyang glass back. It means na yung mga fingerprints and smudges, even though it's there, hindi po siya masyadong kita. So pagdating sa kanyang looks, at the end of the day, napakalinis tingnan nitong phone na to. Hindi pa rin ako makamove on. Mukha siyang iPhone 17 guys. Legit. Even pagdating dito sa kanyang frame guys, flat siya, tapos tumatayo. Kung naalala ko ng maayos, ganito talaga yung frame ng mga iPhone dati. Basically, pagdating sa
sa kanyang body guys, iPhone talaga siya. Pagdating naman dito sa kanyang mga buttons and ports, dito guys ay baba nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport na siya ng 2 SIM card. Katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Now, be careful kapag magbubukas kayo ng SIM card tray guys, dahil nga baka matusok nyo yung kanyang microphone. Katabi lang kasi. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang power button. Sa left side wala tayong makikita, antenna bands lang. And sa top naman andito yung kanyang secondary speaker and another microphone. So far guys, build quality wise, amazed na amazed ako or nagandahan talaga ako dito kay Poco X8 Pro Max. I think this is a huge upgrade compared sa kanyang previous generation when it comes to the build quality. Another reason is that meron na po siyang IP69, IP69K, which means na pwede mo nang malubog etong phone to ng up to 1.5 meters for up to 30 minutes. Wow. Malupit po to. Pwede na kayo mag-video underwater. So sa inyong mga swimming pool, river, mga ganon, pwede na etong phone na to. Pwede siyang malubog. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, muntik na. Another thing na dapat nyong malaman is that eSIM supported na etong phone na to. So kung gusto nyong gumamit ng eSIM, pwede na yan guys using this phone. Kaso lang, dalawa lang po yung max niya. So it's either 1 SIM card, tapos 1 eSIM, or pwede ring 2 eSIM at the same time. Pero kapag ganun, hindi mo na mapapakinabangan yung kanyang SIM card tray. But yes, for me, okay na okay yung feature na yon, especially kapag lumalabas kayo abroad. Gamit na gamit talaga yung eSIM. Lastly, this also supports NFC. So pagdating sa mga top payments lang, pwede nyo nang gamitin etong phone na to. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang display. Eto guys, medyo big deal to para sa akin. Kasi yung mga nakaraang Poco, medyo pahaba po siya, tapos hindi masyadong malapad. Well, this one, malapad na po siya. So when it comes to watching movies, videos, goods na talaga to. Pagdating sa kanyang specs, eto ay merong 6.83-inch AMOLED display with 1280 pixels pagdating sa kanyang resolution, 68 billion colors, 120 Hz refresh rate, and up to 3,500 nits peak brightness. Also, kapag katulad ko na palagi kang gumagamit sa gabi, pwede mo namang babaan yan na halos ganito. Wala ka nang makita, diba? Kasi medyo bright ngayon. Pero in nighttime, guys, laking tulong talaga nito. Naka-off lahat ng ilaw, tapos bright pa rin yung phone mo. Hindi pwede yon, nakakasira ng mata yon. Kaya naman, etong napaka-low brightness niya, okay na okay talaga ako. Also, kapag nasa labas ka naman, nasa ilalim ng araw, kitang-kita pa rin siya dahil nga napaka-bright ng kanyang max brightness. Tapos, when it comes to the speed, smoothness, wala na akong problema guys. Sa tulong ng kanyang flagship processor plus 120 Hz refresh rate, kahit anong apps pa yung scroll natin dito guys, Facebook, YouTube, TikTok, wala talagang delays. Even sa homepage niya, napaka-smooth and napaka-fast talaga. Tapos kapag mahilig ka naman manood ng mga movies, videos, nako po, wala ka ng problema dito. Sobrang sharp, sobrang vibrant, and like I've said, sobrang bright na rin. So kung mahilig kang mag-binge watch ng movies, kahit nasa labas ka pa, pwede mo na yung gawin with this phone. Tapos, isa pa sa nagustuhan ko is that flat yung kanyang display. So, when it comes to gaming, less mistouch ka na talaga dito. Tapos, maganda yung pag-handle mo. Dahil nga, hindi ka na mahirapan. Makapal na yung kanyang frame guys. Kaya naman, okay na okay talaga ako. Also, kung hindi ko na mention, yung kanyang fingerprint scanner is under display na. Tapos, kapag basa naman yung kamay mo, meron ka namang face unlock na option. Tapos, etong dalawa to ay napakabilis. So, when it comes sa pag-unlock, wala ka ng kuskus balungos. Pagka-touch mo pa lang, nakapasok ka na kagad sa inyong mga phone. All in all, if you want a solid flat display na napakabilis tapos napaka-bright, eto na yon guys, Poco X8 Pro Max. No need na nabibili ka pa ng mga flagship phone na napakamahal kung andito naman almost lahat kay Poco X8 Pro Max. Even yung tibay, andito na rin. Wala namang gasgas, diba? Now, let's talk about the part kung saan dito na talaga nagsashine etong si Poco X8 Pro Max. Walang ibang other phone yung nakagawa nito guys. Ito ay meron ng MediaTek Dimensity 9500S with octa-core CPU up to 3.73 GHz and Immortales G925 MC12 naman pagdating sa kanyang GPU. Wow. This is a flagship processor kung saan mas pinahina ng konti yung MediaTek Dimensity 9500 pero mas maganda naman siya in the long run dahil nga hindi siya masyadong mainit, hindi siya made para maging plancha, and guys, effective naman talaga. Napaka-efficient ng processor na nandito. Sa Antutu benchmark, medyo malayo ang nakuha ko compare sa mga nakuha ng ibang reviewer, pero guys, eto yung totoo. 2,400,000 plus, for me, malaki na rin po to. Hindi na ako magre-reklamo or sabihin bakit hindi 2.9, hindi 2.8. 2 million plus is just maganda na. Kahit ano pang game yung laruin ko dito guys, pwede ko nang gawin. Yung Genshin Impact nga,
na palagi kong iniiwasan sa mga mas murang smartphone, pwede ko lang laruin dito sa phone na to. Although, I have to be honest with you guys, kapag Genshin Impact or same game na mabigat talaga, medyo umiinit talaga etong phone na to. Now, it's not to the point na hindi mo na siya magagamit sa sobrang init, pero umiinit po siya. Hindi po siya sobrang smooth, sobrang walang problema, hindi ganun. Ngayon, kapag Call of Duty, Mobile Legends, Honor of Kings na naman yung laruin mo, I don't think na magkakaroon ka ng problema using this device. Napaka-overpower nito guys. Dito nga sa Call of Duty, max na siya. And as you can see, sobrang smooth, sobrang playable. Wala akong ni isang naging problema dito sa Call of Duty. Nakaka-enjoy pa na yung kanyang volume dito guys is up to 400% using the dual speakers. So napaka-boomy na talaga yung paglaro ko. Tapos merong bad side effect to guys. Ayoko nang tumigil maglaro. Gusto ko na lang maglaro, 'di ba? Bad thing din 'yun. Except na lang kung meron ka talagang mga rich parents, nakaka-distract talaga kapag ganito ka-powerful yung phone mo. Sa Mobile Legends, ultra na po siya. So pwede ka na mag-grind dito and magpalaki ng rank. Napaka-smooth. Wala talaga akong naging problema dito sa Mobile Legends. As long as maganda yung Wi-Fi connection nyo or data connection sa lugar nyo, okay na talaga etong phone na to. Ganon din yung naging experience ko sa Honor of Kings. Same lang naman talaga sila ng Mobile Legends. Medyo mas low lang talaga yung pagdating sa graphics yung Honor of Kings, but yes, sorry. All in all guys, mapag-gamer man or hindi gamer, makokontento ka na dito kay Poco X8 Pro Max. Masasabi ko na para na siyang iPhone pero on the Android side. Pagdating sa power, pagiging efficient, halos andun na siya. Pero pagdating sa presyo, 3 times pa yung iPhone guys. More than pa nga siguro. Hindi ako marunong magmat ngayon 16.5 times 4. Bahala na kayo. Basta ka nun. Kung naghahanap ka ng pang-gift sa inyong mga anak or sa inyong mga brother or sister dyan, especially ngayong paparating na yung graduation, well, definitely, eto na yun. Napakabilis and napakaganda na ng processor netong phone na to. Now, let's talk about battery of this device. Eto guys, napaka-surprising nito. 8,500 mAh of battery with 100 watts of fast charging. Sinabi ko naman yung kanina, pero if in case, nag-skip kayo, di ba? Merong nag-skip, na-surprise sila. Pagdating dito guys, this is a very big news dahil nga kapag merong nag-release ng ganito kalaki na smartphone tapos madaming bumili, madaming brand yung gagaya. So starting na to guys, 8,500 mAh is going to be the new normal soon. Napaka-excited ko na dito. Actually, with its huge battery guys, napakadami mong pwedeng gawin dito. Unang-una, maglaro all day dahil nga napakatagal niya malobat. Second, pwede mo na i-charge yung other phone mo dahil nga it's because meron na siyang reverse wired charging ng up to 27 watts. I think na ginawa to ng Poco specifically sa mga taong merong iPhone. Ganito naman yung watts na sinusupport ng iPhone. Di ba? Kayo Poco tinatarget nyo na yung mga iPhone user. Yeah, boy. Now, kapag hindi ka naman pala gaming tapos naka-wifi ka lang palagi, I think naaabot ka ng around 2 to 3 days using this phone. Ngayon, kung heavy user ka talaga, palagi kang nagpo-phone tapos nag-mobile data pa, I think aabot ka lang ng 1 whole day using this device. Pero mahirapan ka nun. Dapat tuloy-tuloy ka talagang gumamit. Ngayon, kapag nagawa mo namang ilobat etong phone na to, charge mo lang siya from 0 to 100% in just 1 hour and 25 minutes. Ganon kabilis yung charging time using the 100 watts, which is andun na sa box. Hindi katulad ng sinabi ng isa na wala daw charging adapter. Parang nasiraan patuloy si Poco. But yes, when it comes to battery and charging wise, I think eto na yung bagong king ngayong 2026. Malaki yung battery, mabilis yung charging, wala nang tatalo dito. Especially yung mga good looking phone. Meron kasing mga napakakapal na mga smartphone, pero wag na nating include yon. Di nakasama yon. Para na yung mga power bank na merong konting cellphone. Eto, cellphone pa rin. Now, let's talk about the camera of this phone. Eto guys, ay merong 50MP main camera with face detection, autofocus, and OIS or optical image stabilization. Pagdating naman dito sa kanyang second camera, this has 8MP ultra-wide, which is wala nang face detection, autofocus, and wala na ring OIS. 8MP lang kasi. Tapos, hindi na sila masyadong nag-focus dito. Ngayon, sa kanyang selfie naman, eto ay merong 20MP wide camera, which is I guess okay na rin. Now, tingnan na natin yung mga result. Kung makikita nyo dito guys, sobrang ganda ng mga nakuha kong photos using this device. Napaka-sharp, especially kapag nasa outdoor kayo. Maganda yung lighting, maganda yung pagkaka-angle. Guys, makakakuha talaga kayo ng mala iPhone na shot dito sa phone na to. Dagdag pa natin na meron siyang 0.6 or ultra-wide, so pwede nyo nang gawin yung parang groupie gamit yung kanyang back camera. Kaso lang, medyo mas wide pa rin yung iPhone. 0.5 yon, eto naman 0.6. So far,
sa aking testing guys, even pagdating sa kanyang mga night shots, napaka-sharp, napakaganda ng mga nakuha kong pictures using this device. Maganda yung kanyang color production, maganda rin yung kanyang processing. So, meaning nun, pagka-picture mo, hindi masyadong maganda, pero yung result, mas maganda. Meron ding times na pagka-picture mo, akala mo blur, pero yung result, hindi pala. So, processing-wise, maganda talaga etong phone na to. Ngayon, sa color naman, hindi masyadong accurate yung color ko sometimes, pero sometimes naman, kuhang-kuha niya yung skin tone ko. So, depende pa rin talaga yon sa operator skill. So, kung magaling ka talagang pumicture, maganda rin yung makukuha mo. Dito sa kanyang camera app, marami kang options. Meron kang pro mode, kung pro ka. Makaka-adjust ka dito ng ISO, white balance, and things like that. Andito rin yung mga basics, video, photo, portrait, and documents. Kapag gusto mo yung more option, swipe lang natin pataas, and andito na yung slow motion, time-lapse, dual video, and etc. So far guys, pagdating sa aking mga photo results using this device, I think na hindi mo na kailangan pang bumili ng mga flagship device if hindi ka naman palaging nagpipicture. Yes, this isn't the best or flagship level camera, pero it can perform well na pwede mo nang i-my day yung inyong mga larawang kinuha using this device. Para sa akin, yun naman talaga yung point ng Poco guys. Hindi naman to made for camera, pero it's more on the gaming side. Kung gusto mo ng mas better camera, especially yung kanyang ultra-wide, medyo low quality yung kanyang ultra-wide dahil nga 8MP lang, piliin mo na lang yung kanilang F-series. Doon na nagsashine yung F-series nila. Pero dito sa X-series, more on the processor, and sa camera naman, medyo binabaan nila. Para meron pang bumili, syempre, ng kanilang F-series. Kung ginandahan na rin nila pagdating dito guys, wala nang bibili nun, di ba? Ngayon, masasabi kong totoo talaga yan dahil nga pagdating dito guys sa kanyang video quality, this can take up to 4K at 60fps dito sa kanyang main camera, but 1080p at 60fps lang dito sa kanyang selfie camera. Binabaan talaga. Pero ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the back camera of this Poco X8 Pro Max. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanya selfie. So, eto naman yung selfie video. Yummy. Ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Now, isa sa mga unang napansin ko dito sa kanyang 4K at 60fps, guys, is that medyo crop na po siya. Medyo zoomed in ng konti. So, kung gusto mo yung wider option, I think you should go with just the 1080p. So, yun, di ba? Parang sinadya talaga nila na kulangan ng konti yung feature pagdating dito sa camera para dun ka na sa F-series nila. All in all, kung katulad ko na nakuha mo lang etong phone na to ng 16,499 or mas mababa pa, well, definitely, ang swerte mo, boy. Paano mo nagawa yun? Tsamba lang nga yung akin na 16,499 tapos mas mababa pa yung sayo. Pwede ba yun? Well, pwede yun. Dahil nga, meron tayong tinatawag na YouTube voucher. So, dyan sa link na nasa description box, mas magkakaroon ka pa ng additional na voucher which is mas malaki compared sa mga ino-offer sa Shopee. Pero as of now, sa mga nakikita ko na presyo sa Shopee, around 19 to 21,000. Depende sa storage. Pwedeng 12,256 gig or 12,512. Para sa akin, guys, worth it pa rin siya even at that price. It's because of its flagship processor, napakagandang build quality, amazing na rin pagdating sa kanyang display, and yung kanyang battery, number 1. Hindi masyadong malapad pero napakalaki. Dito sa presyong ino-offer ng phone na to, wala na talagang masabi. Nagmumukha nga akong parang promoter guys dahil nga wala akong masabing negative. Kasi kung ibang brand yung gumawa nito, wala na to. 35 to 40,000 na to ngayon. Pero dahil nga kay Xiaomi and Poco na hindi masyadong affected sa gera, which is yung China, definitely, mura pa rin siya and affordable. So, yun na naman for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And kung meron mo kayong mga tanong pa, well, definitely just comment down below. So, that's it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.